Hi everyone! It's me, Angel. Welcome to my YouTube channel. So sa ating video for today guys, pag-uusapan natin kung dapat bang tumigil ka na or itigil mo na ang contributions mo sa SSS once na na-reach mo na ang 120 months. At ano nga ba ang mangyayari once tinigil mo na ang iyong contributions kay SSS? Okay, ang minimum requirements natin kay SSS guys para tayo ay ma-qualified no, sa monthly pension ni SSS ay dapat meron tayong 120 months contributions. Kung ang habol mo lang naman guys ay makatanggap ka lang ng monthly pension kay SSS, no, wala kang pakialam sa amount, basta may matanggap ka lang talaga na monthly pension kay SSS, pwede mo nang itigil yan. Pero napakaraming benefits guys na hindi mo maa-avail kay SSS kapag tinigil mo na agad ang iyong SSS contributions. Ano ba to? Number 1, hindi ka makaka-avail ng sickness or maternity benefits. Dahil kinakailangan guys, meron kang 3 months na contribution sa loob ng isang taon bago ka magkasakit, bago ka manganak, or bago ka makunan. Number 2, hindi ka makakakuha ng disability benefits. Dahil ang requirements dito guys, dapat meron kang isang contribution sa loob ng 6 na buwan bago ka maaksidente or bago mangyari ang disability. Number 3, hindi ka makakapag-loan. Dahil ang requirements naman dito guys, dapat meron kang 6 months contributions sa loob ng isang taon bago ka mag-file ng loan. At ito pa guys, ang pinaka-importante sa lahat at pinakamalaga na benepisyo, no? Kapag po pinagpatuloy mo ang iyong contributions kay SSS, mas malaki rin po ang halagang makukuha mo ng iyong retirement pension. Dahil guys, kasama sa computation ng iyong magiging monthly pension, ang bilang ng taon ng paghuhulog mo sa SSS. Kaya guys, huwag niyong itigil ang contributions niyo kay SSS dahil magagamit niyo po yan. Hindi po natin alam kung kailan po tayo magkakasakit, no? At ang SSS po ay malaking bagay po yun. Makakapag-claim po tayo doon ng sickness benefits pag kinakailangan. Kaya habang wala ka pa po sa retirement age, i-continuous mo po ng hulog ang iyong contribution sa SSS. Marami po sa ating mga senior citizen ngayon ang hindi na paghandaan ang kanilang pagiging senior or pag-reach nila ng retirement kung saan sila makakakuha ng kanilang income. Tingnan nyo guys itong aking contributions kay SSS as of today, no? So meron na akong 163 months contributions kay SSS and continuous pa yan guys. So hindi ako tumigil dun sa 120 months. Dahil kapag tinigil ko yun guys, marami ako mga benefits na hindi ko ma-avail kay SSS. And of course, isa rin talaga sa goal ko guys, sa mindset ko, no, ay magkaroon tayo ng malaking pension kay SSS pagdating natin ng retirement age. Dahil kapag tayo ay senior citizen na guys, mahirapan na po tayong kumuha ng ating income monthly. At ito guys, panoorin nyo rin, no, itong sinasabi ni SSS. 20 na ako, titigil na ba ako? So yung nabanggit niya kasi 120, yan ho yung magic number natin sa retirement para ma-qualify tayo sa monthly pension. Pero tandaan ho natin, minimum lang po ang 120. Yes. Pagdating ho sa retirement, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Yun lagi dapat ang mindset natin dyan. Agree. Yan yung gusto ko yung mindset na tinatawag. Oo. So, ang payo natin, kung kaya pa at wala pa siyang 6 years old. Naman, dagdagan. At hindi lang dagdagan ha, kung kaya na lakihan, mas maigi. Ano ang sabi guys? Ang inyong pension, the more your contributions are, the higher it is. The higher your benefits will be. Mindset nga, di ba? Ika nga. Okay, so sana po ay nakakatulong po itong video ko sa inyo at nalinawan po kayo. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless.